Proverbs 11:3. Proverbs 11:3. Manindog to palihog. O sa di pa ko malimot, please pray for us sa Tuesday. Travel me, to mi sa Cambodia, no, sa mission conference. So atong i-pray that God will give victory, no, sa among pagwali dito, and among ma-challenge ang mga local pastors to help one another, to give priority sa ilang kasimbahanan sa pag-support sa misyon. Iyan po ninyo kay lahi ng akong paminaw sa lawas, mahilanat ko, pero naulian na noon si Brother G.R. Sad ko yung namo, si Gemma, si Yaya Ruth, kisa pa, si Miguel, si sa lain. Ano ba? So, kung naman si Pastor John Mantos, si Doktora, si Pastor John, si Ma'am Alma, makita na lang dito sa Cambodia. So, ang host sa conference si Bisal Singh. So, ato ning i-pray nga Ginoo maghatag na kong kadaugan sa maong conference. So, open your Bibles, Proverbs 11:3. I'm going to read it loud, and please read it silently while you are standing. Si missionary Paul Hinada o si Lana mo gikan sila karon alas 3, no? So di sila moman sa service. They're going to go sa Tudela, dito siya magwali afternoon service alas 5. Ato sa silang i-pray nga proteksyon nila dito. Okay? Proverbs 11:3. The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them. Once again, akong basahon, the integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them. The message this afternoon, the guide of a blessed life. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for this privilege that I could be able to preach your word of God. Lord, I pray that you empower me. Give me the exact word to deliver the message. Bless every heart, every mind, oh God. Lord, without you, God, I'm nothing. I ask the Holy Spirit to empower me on all these things I ask. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Let's be seated. Now, all of us desires to have a blessed life. Amen? Nag-desires kita nga doon na tayo bulahan nga kinabuhi, a blessed life. A good life. A life that become a blessing to others. And a life to have a good memories to other people. Dili ta gusto nga bisag wala na ta ang madunuman sa atong kinabuhi, dili maayo nga kinabuhi. No, nga stumbling block kita. Ang atong gusto, nga maayo ang atong memories. All of us, di ta magdugay ni ining kalibutana. Kita tanan, maabot ang panahon, kuhaon sa Ginoo ang atong hinulaman nga kinabuhi. And we have only one life. And this life, no, humani ini, doon na niya ikwintada dito sa langit what you did for the Lord. If you are saved, but if you are not saved, you will suffer in hell forever. Now, dili tanang panahon nata sa kalibutan. Mabot ang panahon nga di nakakahimo pagtrabaho. Mabot ang panahon nga dili gid mapugnan ang atong kinabuhi kuhaon gid ni sa Ginoo pagbalik. But my question is, are you saved? Nakasiguro ba ka nga ang imong kalag moadto sa langit? Kung wa ka kasiguro, wala ka kuyawi, nga wa ka kasiguro. Kita man ganing maniguro ta kung ahata padulong usahay murag tan-aw mo sakay ka labi na Cebu Pacific, no? Pagsulod pa lang nimo sa terminal, tagaon na imong ticket. Tapos dito nakagalingkod. Pag sakay nimo sa eroplano, tan-aw na pud ang ticket. Usay pag abot na po dito sa airplane, tan-aw na pud ang ticket. Kaya grabe, sige lang tan-aw sa ticket. Why? Because they don't want nga ang imong padulngan dili maayo nga destinasyon, dili mo'y imong gusto adtuan. How about our eternal life? How about kung mamatay na ta? Di na ta mabalik. So if you are not saved, be sure that you are saved.
Una-una, how to be saved. Usahay, magunahuna ta sa atong sentido kumon nga maluwas ko kung magbinutan ko. But the question is, the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. And the wages of sin is death. The second death is hell, eternal damnation. Tungod kay kita makasasala, kita tanan mo adto sa imperno. Mag-antos na sa imperno sa walay katapusan. Apan salamat ang Diyos na higugman nato. He gave His Son, the Lord Jesus Christ. Ang ato lang responsibilidad is to have faith on the Lord Jesus Christ. Itong ibutang atong pagsalig ni Jesus Christ ug ato siyang dawaton karon, ato siyang angkonon mintras buhi pa ta. Kung imong madawatan ang kinabuhing dayon nga naa ni Jesus Christ, dili na ka moadto pa sa imperno. Because you have a life of the Lord Jesus Christ nga imong nadawat. So, importante kayo, amo mga batanon. I know sometimes, naghantag bisita tungod sa basketball ministry, amo nang gituyo, nga doon na tayo basketball ministry, kaya kami gusto nga makasiguro kas kaluwasan. We don't preach here about Baptist. Baptist cannot save us, but only the Lord Jesus Christ. Our teaching is not, wala ta magtudlo o unsay doktrina sa itong reliyon. We teach about the Bible. Wala tay pasugo diri, wala tay bantayang tower din. Ang atong textbook is Bible only. Because we believe that this is the Word of God. And number one, nga atong siguruhon ang atong kaluwasan. And the guide of a blessed life. A goal to have a blessed life is attainable. No, to all believers. Mingon ka, Pastor, listen magayo ng dunatay a blessed life, murag yun na, di nato na mabot. No, it is attainable. Kaya mo yan. Kaya nating lahat yan. If you use this verse as your guide, ingon din sa atong gibasa, the integrity of the upright shall guide them. This is your guide. What? Your integrity. Okay? Now, our goal to have a blessed life. Di ba, nindot ka ng blessed life? Nindot ang imong kinabuhi. Wala ka malubong sa utang. Amen? Amen ba? Nakatabang ka sa uban? Dili ka ikaw mo'y gitabangan? Nindot kayo na nga kinabuhi. Mga igsoon ko sa I say it again, it is attainable. Pwede na ito ni mahimutanan if you use this verse as your guide. Okay mo ning tanawon nga verse, kani imo ning sabton pag-ayo ang atong integridad, honesty, mao nay atong guide. Now, the Bible is perfect guide for our lives. Kaning Biblia mao ni atong giya. No, usahay ang atong ginahuna natong giya, usay ang atong kaalam na kalibutanon. No. Obey the Bible. Our lives will become miserable. No, if we don't obey the Bible, our guide of life. Atong kinabuhi usay magmiserable ta, di man ta mosunod sa Biblia. Di ta mosunod sa pulong sa Ginoo. Mao nang namiserable ta. Wala tay blessed life. Now, we all have to make decision. Kita tanan maghimot ang desisyon. Salamat ko nga ni-decide mo nga mosimba mo karong hapon. Amen? And that's our decision. Thank God for your good decision. Moabot na, musugot na sa dili, di na pwede ang tao mingon ta, di ko mag-decide, masayo pa lang ko. No. You need to decide whether you like it or not. Sometimes moabot na sa Y road. Sama ng Y. Why ba? Why? Na dili na straight, dili ba ka left, dili ba ka sa right. Naghanang nahitabo sa akong kinabuhi. Ngayon ko, Lord, I don't know which road. Unsay akong lakwan nga road. Lord, help me. Muna diha ta mo pray o gayo. Diha na to na ampuan. Diha lang say, kani kay gwapo ni, mao gini kabubuton sa Ginoo. Kani kay gwapa ni, mo gini kabubuton sa Ginoo. Kani kay dato ni, mo gini kabubuton sa Ginoo. No, you need to pray. Amen?
You need to read the Bible. Kaya ang atong kasing-kasing, no? Kanang atong kasing-kasing, kung na siya, kanang, sito ka na, malimbungon. Karon, murag na in love ka, sunod, wala na. Karon, ganahan ka, ugma, dili na sad. Ganahan ka mo kanta sa choir. Ganahan ka mga lagad sa Ginoo. Unya, sunod, dili na sad. So, we need to have the right decision, whether you like it or not. But kung nakita that is the will of God, just follow the word of God. Sometimes mailit ta sa tao. Ilaron ta sa atong desisyon. Patuhuon ta nga mo magini kabubuton sa Ginoo pero dili diay. You need to pray. You need to ask God to help you. Because whether you like it or not, you must choose which way to go. Our text speaks of the two main guides in our decision making. Number one, a blessed guide. Amen? You want to be blessed? Gusto ta nga panalanginan sa Ginoo? Pastor, gusto ko nga panalanginan sa Ginoo. Dili tanang Kristohanon gi-bless sa Ginoo. That's the truth. I do believe that. Because some Christian, why they are not blessed by God? God cursed their life because they didn't use the blessed guide. Wala sila mo gamit sa sakto nga guide. Unsa man, pastor, kung mo gamit ka sa sakto nga guide, may mong blessed ang imong kinabuhi. Sa atong gibasa, the integrity of the upright shall guide them. Well, speak about integrity of the upright shall guide them. Ang integridad. Unsa man ang integridad? Sa matarong mo'y bugiya niya. Ang atong integridad sa dili unta ko gusto nga mo gasto, mo bayad, pero nakasaad mangugo. That's integrity. Amen? Amen ba mo diha? Usahay, because of our integrity, that's dako tag kuan usahay murag tanaw na to murag lugi ta, but no, that's the good guide. Walay integridad. Walay integridad. No, ang walay integridad, wala siya blessed guide. If you don't have integrity, you don't have a blessed life. You don't have a guide for a blessed life. Maybe karon okay ka pa. Maybe karon okay pa. But someday, somewhere, ma-realize mo nga wala ka sa sakto nga dalan o diha nimo ma-realize unsa di ay kapait kung wala kay sakto nga guide sa kinabuhi. Okay? Akong usbon, ang walay integridad, walay honesty, wala siya ay blessed guide. Dili siya kaabot sa blessedness of life. Ang abot ako pasabot, ang kinabuhi ba nga blessing ka sa uban? Kinabuhi ba nga ikaw mo'y mo tabang sa uban? Kinabuhi ba nga imong kinabuhi is a memory? Even you are not there, patay na ka. Pero people there, you know, your names may mong blessing nila. I'm praying for that. Lord, help me. Amen. Wala na ko sa kalibutan. Doon na pa'y maluwas sa ako nga testimony. What a great, great goal of life. Kana mga igsoon ko sa Ginoo is attainable. You can do it by the grace of God. If you use this guide. Now, letter A, the features of the guide, integrity. Sa ganing guide na to? Ha? Integridad. O sa man ang integridad? Honesty. Doon na kay integrity. Gipanindugan ni mo na. Bahala bagansi ka. Imog yun ang gituman. Kung sa imong nasulti. Now the features of the guide. Are you following? I'm speaking about our guide of life. How to, from this point, ato ka dito sa usa ka point, nga din ang imong kinabuhi, mahimo kang blessed sa mga tao.
Imong kinabuhi, may mong panalangin sa mga tao, and then you are blessed by God. Now, integrity, it means honest, honor. Doon na kay word of honor and truth. Kung musuldi ka, dili ka mamakak, aron lang ka makakwarta. Now, Christian, be careful what you say. Ayaw ibaylo ang kwarta sa imong integridad. Some people, wala nila gitreasure ang ilang integrity. Sila, pahulama ko, kay ako kang bayran ugma. Pagka-ugma, kabalo, bisa di isa kabayad sa ako pa rin gamiton dito. Mas maayo nga ako. No. Once, kung doon na ka, gawa sinon, wag kay ibayad, di ba? Kay, kung wala kay ibayad, so mo yung pagbayad. Pero if you have money, unahon mo itong imong integridad. Because that's your guide. And because of your integrity, makita na sa Ginoo, mao na imong guide, nga din doon na kay blessed life sa unahan. Now, when you come to the Y and the road, kana bang mupili ka Y road? Kana bang duha na kadalan imong pilian? Y in the road of life, you must make a decision. Let integrity guide you. Sa bahala pag di ko kakwarta. Musulti ko sa tinuod. Bahala pag dili na ko ka-expand. I need to follow this guide. I need to honor my words. Kay mauni akong guide aron ko panalanginan sa Ginoo. Mahalag wala ka makakwarta basta wala ka mamakak o manglimbong. Amen? Are you following? Now, kining integridad mo ni maghatod nato sa blessed nga kinabuhi. Mo ni maghatod nato sa panalangin. If we will not stand in integrity, sometimes mo pili ka integridad o kwarta. Integridad o posisyon. Now to pilion integrity. Always use integrity, honesty, honor, and truth as your guide of life. And it will lead you to have a good life. Kung atong pilion ang integridad, ang honesty, honor, o kamatuoran as your guide of life, it will lead you to have a good life. Mo, abot ni sa imong kinabuhi, mo ni giya sa imong kinabuhi, nga doon na kay kinabuhi nga nindot kaayo. Kinabuhi nga dili pitos. Kinabuhi nga maayo nga kinabuhi. Now, for example, you are a painter, a carpenter. Kung wala ka integridad, kung wala na tao ka tanaw nimo, maglingkod ra ka, di ka magtrabaho. Pangutanon na yung ka. Pag-abot sa imong amo, ingon siya nga, nakatulog ka ba? Tulog ka. Pag-abot sa imong amo, dagan ka. Kay, naran akong amo. Akagikan, isa, nag-CR ko, pero natulog, biya ka. Kung maanad ka ni ana, wala kay integridad, wala kay blessed life nga padulngan nimo. Do you understand what I mean? Now, Christian, I preach this because that's what we call the Bible is our guide. Amen? Subok pamalandogon naghang Kristohanon, even pastors didn't have integrity. Integrity is essential to have a blessed life. To have a life that then mahimo kang blessing sa uban. If you are, selling fish, na maliga kag isda, mayingon sila nga, mayingon na, unsa ni siya kanang labas pa ni, kung lubok-lubok na yung nga, makaon pa ni ma'am, pero di na ginilabas, ay labas pagi kayo ni, tanawa ganing, galihok pa, bisag pula ng mata. Pula man lagi ng mata, isa, nahubog maguna. Have a blessed guide, amen. When you work hard. Because someone will offer you nga mag-loan. Ito una mabapakan ba nimo, masunod ba nimo? Because I will tell you this is Bible. You don't have a blessed life on the way. You cannot enter the land of promise without this guide. And then always use integrity, honesty, honor, and truth. Kung doon ay mutintal nimo pag dishonest, no. Aron makakwarta ka, say no. I want to use this guide because this guide, mo ni gihatag sa Ginoo. And God, He promised me that someday,
makaabot ko sa lugar nga nindot kayo because of this guide. One day, nag-drive me, dili pa ko pastor, nag-drive me, padulong mi sa Butuan, gi kami sa Davao, na ay panel sa Coca-Cola, natakilid ba? Gatakilid. Natakilid sa dalan, kay hapit na yun mahagba. Unya, kaya ang ubang mga tao ni Dagan, siyempre natakilid ang uban na anak na yun ba ni kuan sa pangpao ng pangpang ni Murag, pero wala gid siya mahagbong. Ang mga tao nagdinaganay. Ilang gikuha ang mga cook. Wala ka pagkang ang driver ug ang kining kanang iyang pahinanti. Nagkuha pag og pulis aron kay dako man kayo 10-wheelers man. Ano? Dako gid kayo si tawagan na kanang usa na sobra pas 10-wheeler pwede dako gyud taas kayo. Ang akong kuyog ingon siya magkuha sa upat lang ka kiss. Ko ayaw pagpakauwaw diya. Sinan ka nagkuha pag pulis kay badlongon ang mga tao. Basta hurot wanago daghan ang nakuha. Siguro mga 1/4 ra sa truck ang nakuha. Pan kamo to Kristohanon sa agan sita, kuha sa ta. Ngawat mo ginatong kauban, ngawat sa ta. Now, kung imo nang tumanon, you don't have a blessed guide. Kung inana imong utok, aron ka makakwarta, bahala na. Mamakako, bahala nang manglimbong ko, bahala nang mangawat ko, basta daghang ko kwarta. I will tell you this, you don't have a blessed life in the future. Ang imong kinabuhi, musamot pakalisod karon. Now, the folk using this guide, kisa man yung mga tawhana na nagamit ining nga guide. The upright, meaning the Christian, hinautunta nga kita tanan, we are using this guide. The upright, it means righteous people. Ang nagamit ining blessed life or integrity as guide. Ang mga tarong nga tao, they believe truly the word of God. They believe honesty is better than money. Now, if you are honest, it produces more money. If you are dishonest, one time lang makakwarta ka. You cannot fool somebody again and again. Kas ara siguro makailad ka. But you lose your opportunity to have more money. If you have honesty, that's a good foundation to have a blessed life. That's a good foundation to be blessed by God with money. Kung magpuyo lang ka nga tarong, upright, bahala diha, doon na ka integridad. I will tell you this, God has the right time. He will bless you with money. Now, God can command the blessing to overtake us. Amen? Do you know that? That God can command the money nga mugukod nimo. Pag kanindot kayo, kung kita'y mugukod sa kwarta, di ta mo simba kay, ano mo ka mo simba, Brad? Kay, Pastor, busy kay Pastor. Daghang ko trabaho. Ano man, gigukod na tong kwarta. Grabing gukod sa kwarta. Kukod ginatong ayo. Pero, kung dili nimo unahon nimo ang Ginoo, ingon ang Biblia, ang blanco, ang panalangin, may mugukod nato. Unsa man yung gusto? Kamoy mugukod sa kwarta, nga di ta kaapas? Or ang kwarta mugukod nimo, may tama na, puno na akong bulsa. Pagkanindot kayo, no? Ayaw na, kay wala, puno na niya akong sako. Ayaw nagdugangi. Tanaw na to, and Deuteronomy chapter 28 verse 1. Deuteronomy 28 verse 1. Pero maison ko sa Ginoo, it takes more time to wait of God's blessing. Just continue, be faithful to the Lord. Just continue, use this God. Be honest. Work hard sa imong trabaho. Pastor, wa magi ko makita sa akong amo. Ang tinuod na tong amo, ang Diyos mo bless nimo. Deuteronomy 28 verse 1. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations on earth.
Verse 2, and all this blessing shall come unto thee. All this blessing shall come unto thee, and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Okay, that's the promise of God. In such a foundation of the earth, and all these blessings shall come unto thee, and overtake thee. What's the word overtake? Kanang gigukod ka. Nabugoy nag-overtake nga ikaw gigukod? Ang blessing daw mo overtake sa taba, sa inigukod nimo. Pagkanindot ni anak kaayo. That's blessedness. Why? If you obey the word of God, only few people use this guide. Because few people are upright. Kaya daghang mga tao mo pili sa kwarta kaysa Diyos. Ilang yun ang kwarta. Unahan ninyo ang Diyos. Unahan ninyo ang pagsimba. Unahan ninyo ang pag-alagad sa Diyos. And your money mo ipaduol sa Ginoo nimo. Now, the blessed guide is integrity. Amen? What is the blessed guide? The blessed guide is our integrity, our honesty. Number 2, the bad guide. Last, there's a good guide in life, the blessed guide, but there's also a bad guide. Kung ang imong gigamit nga guide, ang bad nga giya, your life is doomed. Let us read the character of the guide, the perverseness. Kaning perverseness, it means evilness. Dili dautan ng mga desisyon sa imong kinabuhi. Ang mga taong nagamit sa bad guide of life, mga dautan ni nga mga tao. Why some people are evil? Because they are using bad guide of life. Bahala na. O unsa diya, bahala na luoy mo basta mahayahay ko. Now, ang ilang guide, nagtudlo kanila na ayaw sulting tinuod para makakwarta ka. No? Ang ilang guide sa ilang unahuna, dili ko mo sulti sa tinuod para makakwarta ko. Now, think about unsa imong prioridad. Naba na sa imong kinabuhi nga defensive ka to tell the truth kay una-una nimo when you tell the truth dili ka kakwarta, di ka kahulam, di ka kabaylo. So every time you tell lie, that guide is bad guide. Dili ka moabot sa blessed life of blessedness. God, He will not bless you. He will chastise you. Now, Christian, hinahutunta nga ato ng itaktakon nga maong guide. Ang atong guide karon maayo na nga guide. Integrity. Okay? Now, ang kanilang guide nagsasabi sa kanila na mas mayabang ka para sikat ka. Siya, pangukuhan ko, sulti ko nga, kisa dito, Brad, siya, ako tong angkol, akong uyuan ko ni pagumangkon ko sa Gaisano. Tiyan na pagumangkon sa Gaisano. Kanang tag-iya sa Cebu Pacific. Ako ng angkol. Tingon sa din na. Siya, kuha na, nang silingan mo ko na nagbalay, muna na angkol lang ko na. Paggang magmayabang para musikat ka. Now, the character of this guide, the bad guide of life, it's all about dishonesty. It's about money, not honoring God. Ang ilang unang-una, makakwarta sila. These people who walk in the path, they become evil. And their life is doomed. So mga young people, pamina mo, usahay ang atong hunahuna nga mas maayo kung ang atong hunahuna kung mamakakta, di ta mo sulti sa tinuod, manghambog ta, para musikat ta, para makakwarta ta, mo trabaho ta, kung naay nagtanaw, kung walay gatanaw na to, mangawat ta, mag-dishonest ta, all kind of dishonesty. Nasa imong heart, nasa imong kasing-kasing.
But I will tell you this, imong gitamnan ang imong kinabuhi og sayop nga mga liso. And you cannot expect your life to be good, to have a blessed life. God wants you to use a good guide. Mahalag pobre ta karon. Mahalag ikaw mo pinakapobre sa imong lugar. Basta nagtarong ka sa imong panginabuhi. Amen? Mahalag nagkaon kag kamunggay. Pero imong tinanom. Kamunggay pa imong gitanom, ay imong gikaon, kinawat pa yun ang kamunggay, ayaw mo panguhag kamunggay, ngawa mo manangin. Doon ako sa unay, akong experience ng mga tao, mingon siya, kaning, Sir, tagaay ragog ko kanang akong usa ka, kuanan sir, kanang 2x2, usa ka buok, siguro ang height at tuot, so kaya, saan man mo nang, mingon siya, ako manggong ikuan sa akong kanang lingkuranan, kay walay kahoy mi, kitagaan po nako, unsa day, kada adlaw sa magkuwag, 2x2, kay nangayo, nakuno siya, na usa ka tuig, tugay kay na-discovery, nga magkuha di sa kada adlaw. Tugay naman kay na, pastor, boss, mamangko, di ba pastor, boss, may lang tawag na ako, ha, pila na di ka, kada adlaw na magkuha, kay nangayo, nakuno siya nako, nato maging tulo ka bulan pa sa nangayo, nga naman, na silang utok na kabalo sila mangilad. They will deceive you. I will tell you this, Christian, hinaotong ta nga wala na sa imong, kung naana sa imong kinaiya, tangtanga na, because that guide is bad guide. Mo destroy na sa imong kinabuhi. Mo guba na sa imong kinabuhi. That's the reason why God cannot bless our life. Pag imo nang ipadayon nga giya sa imong kinabuhi. Kamong mga bata, what kind of guide ang inyong gituman? Mangamot mong sinsilyo sa inyong mama, mingon ang imong mama, nawala lagi ning 20 na ko dire. Imong gikuha, isa, wala oy, katong tag 5, upat ka buok. Isa, wala ko kakuha to. Pero kabalo ba siya? Ha? Dapat dili na to ni buhaton. Kung naana sa imong kinabuhi, you pray, Lord, help me nga matangtang ni. Kaya kung magpadayon ni sa imong kinabuhi, wala gyud kay maayo nga guide kaugmaon. The guide is said those who embrace it. The consequences of the guide, di kining bad guide, ang consequences ni destroy them. Muguba ni sa imong kinabuhi. The guide is said those who embrace it. The bad guide, pagka dishonest, it looks so good and gives some success. But God has something to say about it. This God will destroy those that use it. Ang Ginoo doon na sa ikasulti niini, isa kamong mga butbuton, wala gin mo mutuman, dali ra mo kapamakak, dali ra ka mo makadipinsa, maghimog istorya nga di tinuod, I will destroy you. Kini sayop nga giya sa kinabuhi, muhatag ni kadawat sa imong kinabuhi. Tunglo sa imong kinabuhi. Not only your life, but also in your family. Now what kind of guide you have today in life? Money first before God? O money first before loyalty? Bahalag wa kay loyalty, basta makakwarta ka. Bahalag mamakaka, basta makakwarta ka. Bahala unsay kasulti sa mga tao, basta makakwarta ka. God says this guide will destroy them. Ingon ang Ginoo, kini nga giya mo destroy sa inyong kinabuhi. Don't use dishonesty to have money. Bisa kung sa kakabisi, ayaw ibaylo ang Diyos kaysa kwarta. Isa, no. My guide is, unahon ako ang Ginoo. My guide is integrity. My guide is loyalty. Let us see last the crowd for this guide. Transgressor. This was the popular crowd, but it is polluted crowd. This kind of crowd, their principle is wicked. Wicked people guiding by their wicked principles. Their guide was wrong. It was a bad guide. It brings them to destruction. But what about
you today. What kind of guide you are using? A blessed guide or a bad guide? For me, by the grace of God, I will choose a blessed guide of life. I will choose integrity and honor better than money. Now, Christian, ibutang sa imong kasing-kasing, unahon ako ang Diyos kaysa kwarta. I will be, by the grace of God, akong isintro sa akong unahuna. Ang akong guide mao ang integrity. Ang akong guide ang mao ang honesty. Mao na akong guide sa kinabuhi. Bahalag di ko kakwarta. Bahalag di ni siya mo palit. Kung maingon siya nga unsa man ni piki ni sa kabalo kag piki sa dili. Original ni. Original nga piki. Pagpalit og relo. No? Sana siya Rolex. Ayo piki na ayo na ibaligya ina nga tanawa. Wana tulte sa tinuod. Diyan anak ko sa Gaisano, ni na Maria Rolex diyan, Rolex. Nasuko tong babae nako, nilakaw na lang ko, wa ko makigladit sa inko. Inko, di gwapo lagi nimo Rolex dai. Ingon sa tanaw ko. Pag man ako tanaw ingon ko nga piki man ni day no, nasuko kay di ko no piki. Pero pangutan og pila 4,000. Siya naka Rolex 4,000 dili piki. Wala ko makigladit so. Ano may kag piki, sir? Di naman na piki. Klaro naman po ng piki sa naka-Rolex. Naka-brato niya na, 500,000 ng Rolex eh. Pero sige lang, siguro siya kasabot siya ng piki. No? Boto ng piki, ang tuon nila nga, original nga piki. Musulti sa tinuod, ha? Amen? Kung mo trabaho ta. Walang amo o wala, mo trabaho ta. Kaysa diha nga makita na sa Ginoo sa atong kinabuhi, aduna kay blessed God. Mikal, bahalag di ko kakwarta. Bahalag inon ko sa akong amo nga tapulan ko. Musulti ko sa tinuod nga natulog ko. Pagkaugma, ayan sa katulog, sir. Pasayloa lang ko, sir. Kay nakatulog yun ko, sir. Pero, ugma, sir, maningkamot na kong trabaho. Amen? Now, ang kinabuhi nga nindot kayo is attainable. Mayang people, pwede kamo makasakyanan tanan. Pwede kamo ang inyong kinabuhi, gwapo kayo. May mong blessing sa inyong family. Use this guide. Work hard, be honest, don't be ayaw gyud pag dishonest. Trabaho lang. Ipakita lang nga kasaligan ka. Ang Ginoo ay bahala sa imong kinabuhi. Daghang salamat. Matuta sa atong Soul Winners Club.